Dominant Protector. Credit to the author. 6,661-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Agila ng kulog. Hindi alam ni Yana ang sasabihin. Malinaw na kalmado siyang tao dati, kaya bakit bigla siyang naging irritable? Sinapian din ba siya ng isang darkness magical beast? Pero sa totoo lang, masaya pa rin si Yana. Kasing ginhawa ito ng pag-inom ng tubig na may yelo sa mainit na tag-araw. Nabawasan lang ng pag-aalala niya para kay Terence ang nararamdamang ito. Ate Yana, huwag kang mag-alala. Tama tayo. Ngumiti si Terence nang walang emosyon habang seryosong sumasagot. Hindi alam ni Yana kung tatawa o iiyak. Bumugbog ka na ng maraming tao, tapos ikaw pa rin ang tama. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, 6 na figure na ang dumating, nakapalibot kina Terence at Yana sa gitna. Binati ni Yana at Adrian mula sa Sierra Mercenary Group ang enforcer. Hindi nang ahas na magantala si Yana at mabilis na yumuko, sabay tingin kay Terence. Ang 6 na bagong tao ay ang mga tagapagpatupad ng batas na nagpapatrolya sa Broken City. Ang pinuno ay isang eksperto sa paghahati ng bundok sa unang yugto, habang ang 5 pa ay mga eksperto sa yugto ng Profound. Medyo ikinalungkot ng early stage enforcer ang casual na pagbati ni Terence. Anong nangyayari? Sinalakay mo ba ang mga gwardya ng lungsod? Malamig ang mukha ng pangunahing enforcer habang sumusulyap kay Yana, ang mga mata ay nakatuon kay Terence. Malinaw na si Yana, na nasa tugatog ng maunlad na yugto ng bagong kaluluwa, ay walang lakas para gawin iyon. Si Terence lamang siguro ang hindi pamilyar. Ang batang ito ang nangahas na palihim na umatake sa mga gwardya. Talagang walang batas siya at hindi niya iniisip ang ating sirang lungsod. Iminumungkahi kung patayin siya agad. Tumayo si Farley at itinuro si Terence. Umasa siya sa katotohanang mayroon siyang taga-suporta para utusan ang pangkat ng tagapagpatupad ng batas. Bagamat may bakas ng pagkasuklam ang kumislap sa mga mata ng pinuno ng pangkat ng tagapagpatupad ng batas, wala siyang masyadong masabi. Tagapagpatupad ng batas, hindi iyon ang sinabi niya. Agad na nag-alala si Yana, hindi binigyan ni Farley ng pansamantalang pass token ang mga bagong miyembro natin, at ininsulto pa niya tayo. Gusto akong habulin nitong si Farley dati, pero matapos ko siyang tanggihan, ginugulo niya ako. Sa pagkakataong ito, halata na ginagamit niya ang posisyon niya para maghayganti para sa isang pribadong bagay. Hindi niya alam kung may silbi ang pagpapaliwanag, pero mas magiging walang silbi kung hindi siya magpapaliwanag, kaya sinabi na lang niya rito ang sanhi ng insidente. Kaya gustong habulin ng ugok na ito si Ate Yana. Isa talaga siyang poloka na nagnanasa sa karne ng sisni. Bakit hindi na lang siya umihi at tingnan ang sarili niyang kabutihan? Umiling si Terence habang dinidilaan ang sarili sa paghamak, hindi man lang itinago ang paghamak sa mukha niya. Mababaliw na sana si Farley sa galit, agad siyang napatalon at itinuro si Yana, walang hiyakang B*H. Gayunpaman, bago pa man siya matapos magmura, nakaramdam siya ng matinding kirot sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit lumipad siya at bumagsak sa hain ng mga depensa ng pader ng lungsod. Dahil na rin ito sa hanay ng mga depensa. Kung hindi, baka nabasag na ang pader ng lungsod dahil sa kanyang pagbangga. Sabi ni Terence habang iniuurong ang kanyang paa na parang walang nangyari. Nanliit ang mga estudyante ng mga tagapagpatupad ng batas habang nakatingin kay Terence nang may takot sa kanilang mga mata. Ang bilis ng Super Butterfly Microstep ay maihahambing sa kidlat na nasa maikling distansya. Walang nakakakita ng malinaw sa mga galaw ni Terence, at malamang na ganoon din ang mangyayari sa mga tagapagpatupad ng batas. Mga tagapagpatupad ng batas, gaya ng nakikita ninyo, kagagawan ito ni Farley, hindi ninyo ako masisisi. Nagkibit balikat si Terence at ibinuka ang kanyang mga kamay sa isang inosenteng kilos. Adrian ang tawag mo. Sa tingin mo ba ay napakalakas mo, kaya gusto mong pukawin ang ating Dunford? Madilim ang mukha ng nangungunang tagapagpatupad ng batas. Hindi niya nagustuhan ang inasal ni Farley, ngunit ang pagsampal ni Terence kay Farley ay katumbas ng pagsampal sa mukha ni Dunford. Kaya nag-aalangan siya kung paano haharapin si Terence. Hindi ko kailanman ginusto na pukawin ang Broken City Inn.
Gayunpaman, kung ang Broken City Inn ay hindi makapagbibigay sa akin ng patas na kapaligiran at makitungo dito, sa palagay ko ay hindi ko na siya kailangang igalang. Wala namang espesyal na nararamdaman si Terence para sa Broken City. Hindi man lang siya makakuha ng pansamantalang posada, kaya magiging kakaiba kung maganda ang impresyon niya. Kahit ano paman, katotohanang binugbog mo ang isa sa mga tauhan ng ating sirang lungsod. Dahil gusto mo ng hustisya, sumama ka sa amin. Kahit malamig ang pakikitungo ng nangungunang tagapagpatupad ng batas, magalang pa rin ang kanyang mga salita. Ayaw nilang makasakit ng damdamin ng kahit sino dahil sa lakas ni Terence. Sino ang nakakaalam kung anong klaseng big shot ang nasa likod ng batang Panginoong ito? Bakit ka aalis? Patayin mo siya. Dahil binubuli ang mga tao sa Broken City, kinailangan pa rin niyang lunokan ang galit niya. Ganito ba kayo magpapatupad ng batas? Sinasabi ko sa inyo, pagpapabeya ito sa tungkulin. Napahawak si Farley sa kanyang tiyan at naupo sa kabilang panig ng pader ng lungsod, hindi nang ahas na lumapit, ngunit sumigaw pa rin siya ng malakas. Malamig na sinulyapan siya ni Terence, at agad na tumahimik si Farley. Kahit hindi naman siya malubhang nasugatan, ilang beses na siyang binugbog ni Terence. May anino sa puso niya, at hindi siya nang ahas na lumapit kay Terence. Naku, walang kwentang asong galit na galit, tumatahol ng walang dahilan. Magsasalita lang ako kapag hinaampas ako ng patpat. Kumunat ang noo ni Yana at marahang bamulong. Gayunpaman, lahat ng naruroon ay isang makapangyarihang eksperto. Sino ba ang hindi may matalas na tainga at matalas na mata? Bagamat mahina ito, malinaw itong naririnig ng lahat. Mula sa pagiging berde, naging puti ang mukha ni Farley. Gusto niyang sumabog, ngunit medyo natatakot din siya. Nakatingin lang siya sa pangkat ng mga tagapagpatupad ng batas, umaasang lalabas sila at haharap kay Terence. Sa kasamaang palad, hindi niya alam na alam din pala ng law enforcement team na hindi sila ang katapat ni Terence, kaya hindi sila naahas na gumawa ng aksyon. Masisira ng husto ang reputasyon ng sirang lungsod kung ang mga tagapagpatupad ng batas ay mabubure ni Terence sa mga tarangkahan ng lungsod. Adrian, sumama ka sa amin. Huwag mo kaming pilitin na kumilos. Muling nagpaalala ang nangungunang tagapagpatupad ng batas, na para bang naiinip na siya. Kinakabahang tiningnan ni Yana si Terence, hindi alam kung ano ang pipiliin nito. Kung gusto niyang tumakbo, naniniwala si Yana na makakatakas si Terence. Tutal, kahit ang mahiwagang banal at nakatagong mga matang demonyo ay hindi siya mapipigilan. Paano magagawa iyon ng mga sirang gwardya ng lungsod? Gayunpaman, kung gagawin nila iyon, maaaring sila ay paghanapin ng Broken City. Sa Broken Mountain Range, malamang na makikipagtulungan ang ibang mga lungsod pagkatapos matanggap ang order ng mga taong naghahangad. Tara na. Bahagyang ngumiti si Terence, sinabihan si Yana na huwag mag-alala. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa gitna ng pangkat ng mga tagapagpatupad ng batas na may kawalang bahala sa mukha, habang pinalilibutan siya ng 6 na tao. Agila ng kulog. Nag-aalalang sigaw ni Yana at agad na sumunod sa kanya. Sumulyap lamang ang nangungunang tagapagpatupad ng batas kay Yana, pagkatapos ay sinenyasan na dalhin din ito palayo. Huwag kang mag-alala, ayos lang. Nandito ako. Inalo ni Terence si Yana, tiwala ang ekspresyon nito na kontrolado niya ang lahat. Hanggat hindi kikilos ang eksperto sa yugto ng sirif ni Donford, walang magagawa sa kanya ang mga pormasyong ito. Ano pa ang dapat ipag-alala? Adrian, masyado kang mapusok. Mapapasama ka sa gulo kapag nabangga mo ang mga gwardya sa Broken City. Lumapit si Yana kay Terence, binalaan ito sa mahinang boses. Bagamat maganda ang pakiramdam ni Yana nang binubugbog ni Terence si Farley, ang panandaliang kasiyahang iyon ay hindi na kayang solusyonan ang problema ngayon. Kayang libutin ng hustisya ang mundo. Tama tayo. Ano pa ang dapat ikatakot? Ngumiti si Terence nang walang pakialam. 6,662. Tinitigan ng masama ni Yana si Terence. Paano siya nagbibiro sa ganitong oras? Matapos bugbugin ang mga gwardya ng lungsod, kahit na makatwiran ito, magiging hindi ito makatwiran. At higit sa isang beses. Okay, tuwang-tuwa naman si Yana. Ang galing mo, parang si Farley, dapat bugbugin pa ng ilang beses. Siya nga pala, Ate Yana, bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang nangyari sa pagitan ninyo ng Farley na iyon?
Sino ang nasa likod niya? Naglagay si Terence ng simpleng chi barrier para harangan ang kanilang mga boses. Mukhang hindi maganda ang dating ng mga enforcer, pero hindi nila sinira ang harang para maiwasan ang pagkagalit ni Terence at ang pagdulot ng hindi mapigil ang aksidente. Kung maibabalik lang sana nila silang dalawa ng mapayapa, natapos na sana nila ang kanilang misyon, kaya ayaw na nilang magdulot pa ng gulo. Para siyang baliw na aso. Makikipaglandian siya sa kahit sinong babae sa Broken City na mas maganda ng kaunti. Hindi siya maglalakas loob na pukawin ang mga malalakas o may malakas na pinagmulan, pero ang mga babaeng katulad ko na hindi kasing lakas niya at may mas mahinang pinagmulan ang paborito niyang target. Sumimangot si Yana, puno ng pandidiri ang mukha niya nang pag-usapan niya si Farley. Sabi niya gusto niya ako, pero alam pa rin ni ate ang sarili niyang limitasyon. Karaniwan lang ang kakayahan ko, kahit kaunti lang ang kagandahan, hindi ako karapat-dapat maging kasama niya sa DAO. Malamang gusto niya lang akong paglaruan. Kung hindi lang dahil sa mas malakas ng kaunti ang lakas ng kapatid ko kaysa sa kanya, hindi ko alam kung paano niya ito inapi. Nang mabanggit si Sander, biglang nalungkot ang mukha ni Yana, ngayong wala na ang kapatid ko sa tabi ko, agad akong sinunggaban ng baliw na asong ito at nagsimulang tumahol. Nakakainis talaga. Ate Yana, hindi mo kailangang mag-alala. Kahit wala si Kuya Wu rito, nandito pa rin ako. Espesyalista ako sa paggamot ng ganitong uri ng mad dog. Mahina akong pang-aalo ni Terence, ngunit hindi siya nagsisinungaling. Hindi talaga siya kumbinsido. Kahit wala roon sina Sander at Jared, naroon naman si Adrian. Naroon pa rin ang grupo ng mga mercenaryong Sierra. Agad na medyo natuwa si Yana. Sandali siyang tumigil bago sinabing, ang taga-suporta ni Farley ay isang tagapangalaga ng mansyon ng Panginoon ng Lungsod, at ang kanyang lakas ay nasa tuktok ng huling yugto ng pagkahati ng bundok. Maaaring hindi siya ang pinakamalakas sa Broken City, ngunit mayroon siyang kapangyarihan sa kanyang mga kamay, kaya maraming tao ang magpapahiya sa kanya, at si Farley ay isa ring fox na sinasamantala ang lakas ng isang tigre. Isang tagapagtanggol na may taga-suporta ang nang-ahas na utusan ng pangkat ng tagapagpatupad ng batas. Akala ko ang taga-suporta niya ay ang Panginoon ng Lungsod. Umiling si Terence. Sekta na nasa huling yugto ng pagbubukas ng bundok. Hindi ba siya natatakot na papatayin siya nito sa backstage? Habang nag-uusap silang dalawa, naglakad sila papunta sa isang plaza kasama ang pangkat ng mga tagapagpatupad ng batas. Masigla at maingay ang lugar dahil sa mga taong parot-par ito. Nakita ng ilang tao sina Terence at Yana na napapaligiran ng pangkat ng mga tagapagpatupad ng batas at sinimulan silang ituro, hinuhulaan kung ano ang kanilang ginawa. Tagapagtanggol Jiang. Nakita ng nangungunang tagapagpatupad ng batas ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na mabilis na naglalakad palapit kasama ang dalawang gwardya. Agad niyang itinaas ang kanyang kamay at huminto. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay at yumuko kasama ang kanyang mga nasasakupan. Hindi mo na kailangang maging magalang. Nabalitaan kong may sumalakay sa mga gwardya sa tarangkahan ng lungsod. Sila ba? Walang ekspresyong ikinumpas ni Protector Jiang ang kanyang kamay habang walang pakialam na sumulyap kina Terence at Yana. Oo naman. Yumuko ang nangungunang tagapagpatupad ng batas, ngunit medyo kinakabahan siya. Malinaw na tinag sa kanyang tagiliran si Terence, at para siyang mainit na patata sa kanyang mga kamay. Maganda sana kung handa ang lalaking Jiang na iyon na pumalit, ngunit natatakot lang siya na hahayaan siyang makitungo ng walang hiyang ito kay Terence. May nang-ahas na umatake sa mga gwardya ng Broken City, at hindi ninyo agad napatay ang mamamatay tao. Nawalan na ba ng lakas ng loob ang mga tagapagpatupad ng batas? Hindi ba nila alam kung paano protektahan ang karangalan ng Broken City? Malamig na sumanghel si Protector Jiang at nagsalita sa isang opisyal na tono. Puno ng puot ang nangungunang tagapagpatupad ng batas. Alam niyang gagamitin siya bilang baril ng walang hiyang ito na may apelyidong Jiang. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para apihin siya. Protector Jiang, napakabait mo. May dahilan para dito. Naaresto na ng aming law enforcement team ang dalawa at naghahanda na silang ibalik para sa interogasyon upang malaman ang mga pasikot-sikot sa bagay na ito. Nakayuko pa rin ang tagapagpatupad ng batas, ngunit medyo naging malamig na ang kanyang mga salita. May tunay na kapangyarihan nga si Protector Jiang, ngunit hindi siya ang direktang pinuno ng pangkat ng mga tagapagpatupad ng batas.
Sa makatuwid, ang sugo na ito sa pagpapatupad ng batas ay hindi pa rin makapagpapanatili ng isang mapagkumbaba o arrogant na saloobin. Magtatanong ng ano? Totoo ba na inatake nilang dalawa ang mga gwardya sa tarangkahan ng lungsod at sinaktan ang mga sundalo ng Broken City? Malinaw ba? Ano pa ang gusto mong itanong sa akin? Ang pangkat ng mga tagapagpatupad ng batas ay ginagamit upang ipatupad ang batas, kailan sila nagsimulang mag-imbestiga ng mga kaso. Malamig na ngumiti si Protector Jiang at sinabing, kung patuloy na gagawin ng pangkat ng tagapagpatupad ng batas ang mga bagay na tulad nito, sa palagay ko ay hindi na kailangang suportahan ng Broken City kayong mga tamad. Tagapangalaga Jiang, kung mayroon kang anumang pagdududa tungkol sa pag-uugali ng aming pangkat ng tagapagpatupad ng batas, maaari mo siyang dalhin palayo. Hindi ka namin pangahasang pigilan, ngunit kung ayaw mo siyang dalhin palayo, huwag mo kaming hadlangan. Medyo hindi rin natuwa ang nangungunang tagapagpatupad ng batas, lalo na sa malakas na pagsaway ni Chen Jiang, na nakakuha ng atensyon ng lahat ng tao sa plaza. Marami ng taong nagbibigay pansin kina Terence at Yana, at pagkatapos ng nangyari kay Jiang, mas dumami pa ang mga taong nagbigay pansin sa kanila. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na pagsalitaan ako ng ganyan? Kahit ang mga commander mo ay kailangang maging magalang sa harap ko. Hindi ba dapat tawagin mo ang mga commander mo at turuan sila kung paano kumilos? Bahagyang kinurap ni Protector Jiang ang kanyang mga mata, at isang bakas ng puot ang sumilay sa kanyang mga mata. Nandito na ang commander. Gagawin ko rin iyon. Kung ayaw pumalit ni Jiang na tagapagtanggol, tumabi ka na lang. Kung mayroon kang anumang problema, maaari mong direktang hanapin ang aming commander. Nakasakay na sa isang tigre ang nangungunang tagapagpatupad ng batas at hindi na siya maaaring umatras. Napakaraming tao ang nanunood. Kung aaminin niyang natalo siya, bababa ang reputasyon ng pangkat ng tagapagpatupad ng batas sa hinaharap, at mawawala na siya ng anumang prestihiyo sa sirang lungsod ng Yin. Si Terence, na kanina pa nanunood mula sa gilid, ay hindi napigil ang tumawa at umiling. Itinuro niya ang tagapagtanggol na si Jiang at tinanong si Yana, kaya pala ang gago na iyon ang taga-suporta ni Farley. Gaya ng inaasahan, pareho tayo ng lahi. Agad na nawala ng malay si Yana. Ang tagapagtanggol na si Jiang ay isang eksperto sa tuktok ng huling yugto ng paghahati ng bundok. Nasa ilalim na siya ng matinding pressure habang nakatayo pa lamang sa harap niya. Paano naging ganito kawalang puso ang Adrian na ito? Napakapangahas. Paano mo nagawang insultuhan ang tagapangalaga ng ating sirang lungsod, hindi mo talaga alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Ganito ba talaga ang ginagawa ng mga tagapagpatupad ng batas? Isa sa mga gwardya sa tabi ni Jiang ang itinuro si Terence at bumalik sa mga tagapagpatupad ng batas. Tiyo, itong batang to. Mayabang at malupit siya, at hindi niya talaga nakikita ang ating Donford. Kung hindi, tuluyan na tayong nawala ng malay dahil sa sirang lungsod. Hindi na mamalayan, sumunod din si Farley, tumalon palabas at sumigaw ng malakas. Medyo hindi natural ang ekspresyon ng mukha ni Protector Jiang. Bagamat alam ng lahat na nandito siya para ipagtanggol si Farley, at pamangkin niya si Farley, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting hiya matapos siyang sigawan ni Farley sa publiko. Hindi lang siya isang baliw na aso, kundi isa rin siyang baliw na aso na nakalimutan ang sakit matapos gumaling ang peklat. Bahagyang napakunot ang noo ni Terence, naiinip na sa pang-aasar ni Farley. Wala silang matinding sama ng loob, at tinuruan na ni Terence si Farley ng leksyon dahil sa kabastusan nito, kaya hinayaan na niya itong umalis. Gayunpaman, ang ugok na ito ay paulit-ulit na sumugod para pukawin sila, at nag-ingay pa nga na patayin sila. Medyo sobra na ito. 6,663. Dahil hindi kumikilos ang pangkat ng tagapagpatupad ng batas, mukhang ako na lang ang makakagawa nito ng mag-isa. Habang parami ng parami ang mga taong nagkukumpulan, ayaw nang maghintay pa ng tagapagtanggol na si Jiang. Hindi na niya maasahan ang pangkat ng mga tagapagpatupad ng batas, kaya siya na lang ang makakagawa nito ng mag-isa. Inaabangan ng mga tagapagpatupad ang pamumuno ni Farley Jiang. Ang lakas ni Terence ay tiyak na wala sa maagang yugto ng mastiko na kaharian ng pag-akyat. Alam ng nangungunang tagapagpatupad na maaaring hindi siya ang katapat ni Terence. Kung gayon, mahihirapan ako sa tagapagtanggol na si Jiang. Magalang na ikinuyom ng nangungunang tagapagpatupad ng batas ang kanyang mga kamay at umatras sa gilid kasama ang kanyang mga tauhan.
Gayunpaman, may bahagyang ngisi sa gilid ng kanyang labi. Kayong dalawa, patayin ninyo sila agad-agad at ipaalam sa kanila na ang Broken City ay hindi isang lugar kung saan basta-basta maaaring kumilos ang kahit sino ayon sa gusto nila. Ikinumpas ni Protector Jiang ang kanyang kamay, hudyat sa dalawang gwardya sa tabi niya na kumilos. Sa paningin niya, si Terence ay nasa mga unang yugto pa lamang ng mastiko na kaharian ng pag-akyat, at ang babaeng iyon ay wala pa nga sa mastiko na kaharian ng pag-akyat. Ang pagpapadala ng dalawang gwardya ay parang paggamit ng martilyo para basagin ang isang mani. Oo. Punong-puno rin ng kumpiyansa ang dalawang gwardya. Ikinuyom nila ang kanilang mga kamay at yumuko habang naglalakad patungo kina Terence at Yana. Kung titingnan ang kanilang pagiging walang pakialam, halatang wala silang pakialam kay Terence. Karaniwan, hindi naman nila kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Halata ang pagkakaiba sa mga antas, at mayroon silang kalamangan sa oras at lokasyon. Si Terence ay parang karne sa isang feltboard, naghihintay na katayin. Tiyo, medyo kakaiba ang bilis ng halimaw na yon. Tinambangan niya ako. Tumakbo si Farley papunta sa tabi ng tagapagtanggol ni Jiang nang may mapang-akit na tingin. Ano ang silbi ng bilis? Sa harap ng ganap na lakas, walang saysay ang bilis. Buong pagmamalaking ngumiti si Protector Jiang. Malaki ang tiwala niya sa dalawa niyang gwardya. Hindi, Tiyo. May gusto pa sanang sabihin si Farley, pero huli na ang lahat. Biglang sumalakay ang dalawa sa mga gwardya ni Jiang, sinugod sina Terence at Yana. Hindi nila sineryoso si Terence, ngunit ginamit nila ang kanilang pinakamahusay na kasanayan sa pakikipaglaban upang maitatag ang kanilang lakas. Gayunpaman, hindi ito gagana. Nang gamitin na nila ang kanilang mga kasanayan, humakbang si Terence pasulong at lumitaw sa pagitan nila. Papa! Sa pamamagitan ng dalawang malulutong at malalakas na sampal, ang dalawang lalaki ay agad na napatalsik sa kaliwa at kanan. Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban na kanina lamang ay mabilis na nawala. Tahimik ang buong Plaza Sentimo, walang umasa na si Terence ay magpapalipad ng dalawang Panginoon mula sa yin na si Duancheng ng ganoon kadali. Sa totoo lang, hindi lahat ay hindi inaasahan ito. Nang makita ng anim na tagapagpatupad ng batas ang dalawang malas na lalaki na lumipad pataas, kitang-kita sa kanilang mga mata na inaasahan na nila ito. Tiyo, patayin mo siya agad. Mabilis na nagtago si Farley sa likod ng tagapagtanggol na si Jiang dahil sa takot na baka dumating si Terence at magdulot ng gulo sa kanya. Walang kwenta. Hindi napigilan ng mga taong nakakita sa eksenang ito ang magmura. May mga pukana ka nga. Hindi nakakapagtaka na napaka-arrogant mo. Dahil determinado kang mamatay, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Malamig na sabi ni Chen Jiang. Kailangan niyang ibalik ang dating karisma niya ngayon. Kung ganoon, titingnan ko kung magiging magalang ka. Bahagyang ngumiti si Terence at itinutok ang daliri kay Jiang. Pumunta ka sa impyerno. Nag-aalab sa galit si Protector Jiang habang kinuha niya ang kanyang half-moon spade at walang pidyo na inatake si Terence. Dahil sa lakas at katayuan ni Farley Jiang, hindi niya dapat ginamit ang sandata sa isang nakababatang tulad ni Terence. Gayunpaman, sa sobrang galit niya ay wala na siyang pakialam pa. Napakalapit ng distansya sa pagitan ng dalawang panig, at dahil sa pagpupersage ng tagapagtanggol na si Jiang, hindi man lang nagkaroon ng oras ang mga nakapalibot na manunood na sumigaw sa gulat. Nasa harap na niya si Terence, ang kanyang pala na parang kalahating buwan ay tumama sa ulo ni Terence nang may mahinang liwanag. Walang anumang kahangahangang pangyayari sa Sentimo, isa lamang itong malakas na suntok. Sigurado si Farley Jiang na patay na si Terence. Habang papalapit ang pag-atake, nakatayo roon si Terence na parang isang hanggal, hinayaan ang pala ng half-moon na tumama sa kanyang ulo. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang mga bulalas ng pagkabigla sa buong plaza. Gayunpaman, nanlumo ang puso ng tagapagtanggol na si Jiang. Tila tinamaan niya si Terence, ngunit malinaw niyang naramdaman na walang tinamaan ang pala ng half-moon. Tumatama ito sa hangin. Tatlong pagpapakita ng dragon na nasa ulap. Lumitaw si Terence sa tabi ni Farley, itinaas ang kamay at hinawakan ang leeg nito. Naglabas siya ng kaunting lakas at binuhat ito. Tagapagtanggol Jiang, kung hindi ka titigil ngayon, natatakot akong mapatay ang pamangkin mo. Lumingon si Terence kay Jiang na may bahagyang ngiti.
Sa katunayan, hindi magiging mahirap para kay Terence na patayin ang tagapagtanggol na si Jiang, ngunit siya ay nagbalat kayo bilang isang misteryosong Ascension Master sa maagang yugto. Ang simpleng pagiging walang talo sa gitna ng mga nasa parehong antas ng cultivation ay baliwala, ngunit kung madali niyang mapapatay ang isang eksperto sa tuktok ng huling yugto ng Mountain Split, iyon ay magiging lubhang nakakatakot. Ayaw niyang baguhin ang kanyang pagkakakilanlan sa ngayon. Ang bilis niya talaga, at ang kakayahan niyang makatakas ay kahanga-hanga. Bitawan mo ang bubuyog sa ilog at bibigyan kita ng mabilis at walang sakit na kamatayan. Kung hindi, malalaman mo kung ano ang ibig sabihin ng mas mabuting mamatay. Tumingin si Protector Jiang kay Terence ng may madilim na ekspresyon. Hindi gumana ang kanyang buong lakas na atake, at nahuli ang kanyang pamangkin. Lalo talaga siyang nawala ng malay ngayong araw. Sok! 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 Binabaliwala niya talaga ang buhay ng pamangkin niya. Baliw na asong Farley, nakita mo ba iyon? Wala talagang pakialam ang tiyuhin mo sa buhay mo. Isa kang palpak. Kung ako sayo, tahimik akong hahanap ng lugar na walang kasama at tatapusin ang sarili kong buhay. Umiling si Terence ng labis at tinapik ang mukha ni Farley. Hawak ni Terence ang leeg ni Farley habang itinataas siya. Walang lakas na sumisipa ang dalawa niyang binti, at namumula ang mukha niya. Hindi man lang siya makapagsalita. Bata, bitawan mo si Farley, at pangako kung papatayin lang kita at hindi ko natutulungan ang mga kasama mo. Kung hindi, magkasama kayong mamamatay. Isa pa, mamamatay siya ng walang libingan. Siyempre, bago ko patayin ang mga kasama mo, hahayaan ko munang magsaya ang mga lalaki sa Broken City. Madilim ang mukha ng tagapagtanggol na si Jiang. Determinado siyang patayin si Terence ngayon, kaya kahit ang mga banta niya ay walang prinsipyo. Hindi niya inaasahan na ang mga salita niya ay lubos na magpapagalit kay Terence. Hey! Protector Jiang, ang galing mo talaga. Mukhang pagmamayari ng pamilya mo ang Broken City. Gusto mo ba ng putakti? Eto na. Nawala rin ang ngiti ni Terence, at nagsimulang mamuo ang mahinang intensyong pumatay sa kanyang mga mata. Sa simula, ayaw ni Terence na pumatay ng kahit sino. Gusto lang niyang ipagtanggol si Yana at turuan ng leksyon si Farley. Gayunpaman, dahil sila ay naging agresibo at ayaw nang hayaan na lang ang bagay na ito. Hindi na nila kailangang hayaan na lang ito. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, inihagis ni Terence si Farley sa ere at lumapag sa tagapagtanggol na si Jiang sa isang perpektong parabola. Tiyo, walang temporary passage token ang batang ito. Gamitin mo ang formation para patayin siya. Si Farley, na nasa ere pa rin, ay walang pakialam sa paghingal. Agad siyang sumigaw sa sama ng loob, gusto niyang buhayin ang hanay ng depensa para salakayin si Terence. Sa lungsod ng Yinduan, kahit ang isang eksperto sa yugto ng si Rift ay hindi maglalakas loob na sabihin na kaya niyang labanan ang atake ng hanay ng depensa ng walang passage token. At nagkataon lang na ang tagapagtanggol na si Jiang ay may ganitong kapangyarihan. Gayunpaman, pagkatapos na matapos ng putakti ang kanyang sasabihin, ang kanyang katawan ay sumabog sa ere at nagkapira-piraso bago pa siya makaatres. Isang 5 kulay na hugis dragon na layuning pumatay ng 5 elemento ang sumabog mula sa kanyang katawan, na tuluyang winasak ang kanyang katawan ng payot, at walang iniwang bakas ng dugo at laman. Sayang lang ang pagkain para mag-ingat ng ganyang kalokohan. 6,664. Ang lakas ng loob ninyong mga daga. Halos lumuwa na ang mga mata ng tagapagtanggol na si Jiang. Hindi niya inakalang maglalakas loob si Terence na gumawa ng ganitong klaseng panlilinlang. Hindi niya man lang maprotektahan ang kanyang pamangkin. Malamig na napabuntong hininga si Terence. Napatay na niya sila, kaya ano pa ang dapat ikatakot? Matapos niyang ipadala ang hugis dragon na intensyong pumatay ng 5 elemento sa katawan ni Farley, hindi na siya magiging mabait kay Farley. Ang 2 gwardya na pinalipad ni Terence ay lumingon at sumugod pabalik, palihim silang pinalibutan mula sa kaliwat kanan. Alam nilang hindi mas mahina si Terence kaysa sa kanila, kaya mas maingat silang kumilos. Ginamit ni Terence ang kanyang napakagandang butterfly micro steps, at ang kanyang katawan ay kumislap sa harap ng 2 gwardya na parang multo.
Biglang sumabog ang nagliliyab na apoy, at ang dalawang gwardya na kakatakbo lang pabalik ay muling nalipad, ang kanilang mga katawan ay nasusunog pa rin. Maswerte ka, ayoko nang makasakit pa ng iba. Walang pakialam na sinulyapan ni Terence ang dalawa. Naging mahinahon naman siya sa kanila, pero dahil na rin sa wala pa silang ginagawang masama. Gayunpaman, wala silang kakayahang magpatuloy sa pakikipaglaban. Umungol sa galit ang tagapagtanggol na si Jiang ngunit hindi sumugod kay Terence. Sa halip, lumingon siya at binato ng pala si Yana. Malinaw ang kanyang layunan na sentimo, gusto niyang patayin ang kasama ni Terence sa harap niya. Nasa harap ng tagapagtanggol na si Jiang ang buhay ni Farley Sheng, kaya gusto niyang gamitin ang parehong paraan ng paghihiganti para maiparamdam kay Terence ang sakit. Sa tingin mo ba ay wala ako? Ngumiti si Terence nang may paghamak. Sa isang naisip, ang hugis dragon na 5 elemento na may intensyong pumatay sa hangin ay lumipad, inilabas ang mga pangil at iwinagayway ang mga kuko upang suluhin ang pala na parang kalahating buwan. Nagbanggaan ang dalawa, at muntik nang matanggal ang pala na parang kalahating buwan sa kamay ni Jiang. Ang hugis dragon na intensyong pumatay ay naglaho sa ilalim ng kontrol ni Terence. Sapat na ang galing nito para makahabol siya sa tagapagtanggol na si Jiang. Kung magpapakita siya ng malakas na momentum, mahihirapan siyang magpanggap na mahina sa hinaharap. Napakalakas. Tiyak na itinago ng batang ito ang kanyang lakas. Tiyak na wala pa siya sa maagang yugto ng mahiwagang Ascension Realm. Nasa maagang yugto pa lang siya ng Mountain Opening Realm. Nabigla si Protector Jiang. Sa wakas ay naunawaan niya ang lakas ni Terence sa pakikipaglaban pagkatapos ng direktang komprontasyon. Ang aktwal na antas ng lakas ni Terence ay halos katulad ng kanyang hula, ngunit ang kanyang paghatol sa lakas sa pakikipaglaban ni Terence ay 100,000 milya ang layo. Tuwang-tuwa ang 6 na miyembro ng pangkat ng mga tagapagpatupad ng batas. Mabuti na lang at hindi nila pinilit ang kanilang mga sarili na pumasok sa tarangkahan ng lungsod ngayon. Kung hindi, sila ang mga nakahandusay sa lupa ngayon. Kung tungkol naman kay Farley, na pinatay ng walang bangkat na wasak ang kaluluwa, wala silang kahit kaunting awa sa kanilang mga puso. Ang ganitong uri ng hanggal ay nararapat na patayin. Kung hindi, maaari nilang pukawin ang mas makapangyarihang mga tao sa hinaharap at idamay si Dunford. Bata, huwag kang masyadong mayabang. Hindi ako naniniwala na kaya mo pa ring magwala sa Broken City. Umungol si Protector Jiang at kumuha ng isang array flag. Bagamat ginagamit lamang ito upang kontrolin ang isang maliit na bahagi ng ibong kapangyarihan ng array, sapat na ito upang harapin si Terence. Dahil alam ang lakas ni Terence, ginamit ni Jiang, isang tagapagtanggol, ang kanyang trahedya ng walang pag-aalinlangan. Hanggat pinapagana niya ang Porma Sion, walang sinuman sa ilalim ng kaharian ng pagdurog ng dagat ang makakalaban. Hindi ako mayabang, at hindi rin naman ako pabaya. Gayunpaman, masyado kang inosente kung iniisip mong kaya mo akong takutin gamit ang isang array flag. Inactivate ni Terence ang kanyang limit butterfly microsteps kasabay ng pagtanggal ni Farley Jiang ng mga array flags. Parang multo, lumitaw siya sa harap ng tagapagtanggol na si Jiang na may kaunting anino. Inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang bandila ng Porma Sion. Na-activate na ang Porma Sion ng sirang lungsod, ngunit ang mga bandila ng Porma Sion na kumokontrol sa lugar ay nasa kamay na ngayon ni Terence. Naglalaro ka ba ng mga array sa harap ko? Masyado pa ring mababa ang level mo. Hindi ko alam kung narinig mo na ang klasikong kwento ng pagpapakitang gila sa harap ng isang eksperto, pero para lang yan sa mga taong katulad mo. Mahinahong pang-aasar ni Terence. Isang atake ang lumitaw sa kalangitan at agad na nilamon ang tagapagtanggol na si Jiang. Hawak ni Terence ang watawat ng Porma Sion, natural na ibinaling niya ang atake sa ulo ng tagapagtanggol na si Jiang. Hindi kailanman inakala ng kawawang Jiang na mamamatay siya balang araw sa atake ng sarili niyang Porma Sion. Nagtakbuhan ang mga tao sa paligid ng plaza dahil sa takot na baka tumama sa kanilang mga ulo ang atake ng mga sundalo. Hindi ba't sinabi na hindi aatake ang Porma Sion gamit ang pass token? Walang maniniwala na walang passage token si Chen Jiang, pero namatay pa rin siya sa atake ng formation. Sandali, lahat ay nataranta, at agad na nawala ang kanilang seguridad. Adrian. Ikaw. Ikaw ang pumatay sa tagapagtanggol na si Jiang.
Tumingin si Yana kay Terence nang blanko ang mukha. Pakiramdam niya ay magulo ang utak niya. Anong nangyari? Nang sumabog sa ere ang putakti, natulala siya. Bago pa man niya ito matuno, natapos na rin ang tagapagtanggol na si Jiang. Nanaginip ba siya? O nabaliw na ang mundo? Ate Yana, mali ka. Si Protector Jiang ang napatay sa isang ataking ipinatawag niya, hindi ako. Hindi ako ang mananagot dito. Bahagyang ngumiti si Terence, hindi sigurado kung naiintindihan ni Yana ang sinasabi niya. Hindi nang ahas na tumakbo ang 6 na miyembro ng pangkat ng tagapagpatupad ng batas. Kung tumakas man sila, tiyak na matatapos na sila. Ayos lang sana noong sinaktan sila ni Terence, pero ngayon, 2 tao ang napatay niya sa harap nila, at isa sa kanila ay para sa kapakanan ng tagapagtanggol na si Duran. Kahit mamatay pa silang 6, hindi nila kayang palayain si Terence. Lay. Adrian Lay, pinatay mo ang mga tao sa Broken City. Nasaktan mo kami. Nauutol na sabi ng nangungunang tagapagpatupad ng batas, hindi alam ang sasabihin. Si Terence. Ang susunod na atake ba ng Porma Sayon ay direktang tatama sa kanyang ulo. Sino ang maglalakas loob na pumatay ng mga tao sa ating sirang lungsod at gumamit pa ng isang Porma Sayon? Isang maringal na boses ang nagmula sa malayo, at isang malakas na aura ang unang bomb alot sa lugar. Ang estilo niya ay katulad ng sa mga lumang halimaw ng sekta ng pagbuo ng mga heavenly spell, ngunit ang pagkakaiba sa lakas ay napakalaki. Alam ni Terence na hindi siya kayang talunin ng isang ekspertong nasa maagang yugto pa lamang ng kanyang kalaban, pero hindi niya ito kayang talunin ng basta-basta gamit lamang ang ganitong aura. Bata, hindi ba pwedeng maging mahinahon ka lang? Gumagawa ka ng gulo kahit saan ka magpunta, at sa tuwing kailangan mong magpatulong sa matandang to para linisin ang kalat. Paano mo nagawang gawin yan? Reklamo ng Moldita habang tinuturo ang mga node ng formation. Kahit na ang formasyong ito ay nasa tuktok lamang ng level 8, ang mahalaga ay napakalaki nito. Hindi ito madaling kontrolin. Kung gagamitin ni Terence ang kanyang kidlat, makakapaglakbay siya sa pagitan ng mga node sa maikling panahon, ngunit hindi niya inisip na kailangan itong maging ganito kahirap. Gamit ang isang controlling array flag, sapat na ito para pansamantalang kontrolin ang operasyon ng array sa lugar na ito. Kung kinakailangan, dahan-dahan niyang kakainin ang mga node ng array sa ibang mga lugar. Senior Ghost, nakita mo ang nangyari ngayon lang. Hindi ko na talaga matiis. Ilang beses ko na siyang iniligtas, pero pinipilit pa rin niyang mamatay. Ano na ang magagawa ko? Walang magawang sabi ni Terence. Sino ba ang handang pumatay ng walang dahilan? Tinutugis siya, pero hindi man lang siya makapasok sa lungsod ng mahinahon. Ano pa nga ba ang magagawa niya? 6,665. Habang nag-uusap ang dalawang figure ang lumapag sa harap ni Terence. Ito ang 2 kahangahangang masters na napansin niya kanina. Siyempre, kung nakasalubong lang sila ni Terence sa labas ng Broken City, tatakbo na lang sana siya palayo at hindi sasayangin ang Black Pearl. Pero sa sirang lungsod, kasama ang mga nagtatanggol na hanay, mas may kumpiyansa si Terence. Malinaw na dahil ito sa tagumpay ng Broken City, ngunit ngayon ito ang naging pinagmumula ng kumpiyansa ni Terence. Nakakatawa ito. Junior, nang ahas ka talagang patayin ang mga tao ng aking sirang lungsod. Sino ang nag-utos sa iyo na gawin iyon? Ang matandang lalaki sa si Split Realm na unang dumating ay malamig na tumitig kina Terence at Yana, ngunit hindi siya agad kumilos. Kung isa itong ordinaryong magsasaka, nasa yugto man sila ng profound o yugto ng pagbuka ng bundok, o kahit yugto ng paghahati ng lupa, aatake sana ang matanda ng walang imik kung maglalakas loob silang pumatay ng mga tao sa mga lansangan ng Broken City. Gayunpaman, kalmado pa rin si Terence sa ilalim ng pressure. Tila hindi siya isang simpleng tao, at ang walang takot na mukha na iyon ay lalong nagpagulo sa matanda. Ang pinakamahalaga ay hindi basta-basta binaliwala ni Terence ang kanyang pressure, tinulungan pa niya si Yana na labanan ito. Kung hindi, isang maliit na nascent soul stage master, ang mga mata ng matanda ay maaaring magpaluhod sa kanya sa lupa, hindi man lang may angat ang kanyang ulo. Senyor, bakit mo nasabi yan? Nasa likod ko si Ate Yana. Nagkibit balikat si Terence habang itinuturo si Yana.
Junior, huwag mong isipin na nagbibiro tayo. Malaking gulo ang ginawa mo. Kung hindi mo sasabihin sa akin ang totoo, huwag mo nang isipin ang umalis ngayon. Ang sumunod na dumating na si Split Realm Master ay isang matandang babae na may puting buhok at mapula-pulang mukha. Tiningnan niya si Terence nang may misteryosong tingin sa kanyang mga mata. Ha! Mukha ba akong gustong umalis? Kung gusto ko lang umalis, matagal na sana akong umalis. Sasabihin ko sa'yo ang totoo, Trouble ang pangalan ko. Hindi talaga masaya si Terence sa sentimo, ang malaki ay sumunod sa maliit, at ang malaki ay sumunod sa malaki. Tama ka Lin Brat. Mula ngayon, tatawagan kang gulo. Walang padalos-dalos na pang-aasar ng kakila-kilabot na bagay. Senior Ghost, huwag kang magambala. Hindi alam ni Terence ang sasabihin na sentimo, ang lalaking ito ay laging naiinip kapag may hinahanap, at ngayon ay sarkastiko na naman ang sinasabi niya kapag hindi naman siya nito hinahanap. Ano ba to? Bata, sa tingin mo ba ay kaya mong hamakin ang mga bayani dahil lang sa may kakayahan ka? Ngayon, kahit sino pa ang nasa likod mo, parurusahan kita. Malamig na sumanghal ang matanda sa hindi pagkasya. Ang lungsod ng Broken Yin ay isa sa pinakamalaking lungsod sa hanay ng bundok ng Broken Yin. Kahit na mayroon silang anumang pag-aalinlangan, ang iba pa ang mag-aalangan tungkol sa kanila. Kaya naisip ng matandang lalaki na sapat na ang pagbibigay kay Terence ng pagkakataong ibunyag ang kanyang pinagmulan na sentimo, kung hindi niya ito pinahahalagahan, huwag mo siyang sisihin sa pagiging bastos. Si Terence naman ay nagkibit-balikat lamang at naghagis ng ilang mga watawat ng porma sayon. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang watawat ng control formation. Habang nahuhulog sa lupa at naglalaho ang mga watawat ng hanay, nagsimulang manginig ng bahagya ang lugar. Gayunpaman, hindi kalakihan ang sakop, sumasaklaw lamang sa buong parisukat. Mabuti na lang at nakatakas na ang mga nakapalibot na tao. Sa buong plaza, bukod sa dalawang eksperto na may dalang nawasak na dagat, 6 na pangkat na lamang ng mga tagapagpatupad ng batas at 2 gwardya ng tagapagtanggol na si Jiang ang natitira. Labis na nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaki at babae. Hindi sila bulag, at alam na alam nila ang ginagawa ni Terence. Kontrolin ang porma sayon, hatiin ang porma sayon. Bukod dito, ang kapangyarihan ng naputol na porma sayon ay hindi nabawasan. Sa halip, tila bahagyang tumaas ito. Gaano ba kitikot ang kanyang mga naabot na array daw para magawa ito? Grade Niv. O isa ba itong maalamat na array formation na lumampas na sa level 9? Tumigil ka, tumigil ka. Sino ka ba talaga? Mabilis na ikinumpas ng matanda ang kanyang mga kamay. Sa hanay na ito, kaya pa rin nilang protektahan ang kanilang mga sarili ng matandang babae, ngunit ang iba sa kanila ay tuluyang tapos na. Siyempre, walang pakialam ang matanda sa mga gwardya. Mas inaalala niya ang kontrol ni Terence at ang mga pagbabago sa sirang porma sayon ng lungsod. Kayang sirain ng ganitong uri ng array daw expert ang buong sirang Yin City sa isang pitik lang ng kamay niya. Ang kakayahang paghiwalayin ang isang bahagi ng porma sayon ay natural na magbibigay daan sa kanya upang makontrol ang mas maraming lugar. Kung ganap niyang makokontrol ang porma sayon, lahat ng tao sa lungsod ay magiging target ng porma sayon. Ako si Adrian, isang reserbang miyembro ng grupong mersenaryo ng Sierra, Bian Adrian. Ano ang kailangan mo? Ngumiti si Terence habang nakatingin sa dalawa, ngunit iniisip niya kung paano ito tatapusin. Gusto ni Terence na manatiling tahimik, ngunit nagiging magulo na ang lahat. Para sa kaligtasan niya at ni Yana, kinailangan niya maging alerto upang takutin ang kalaban. Grupong mersenaryo ng Sierra. Kailan bumangon ang bagong grupong mersenaryong ito? Patawarin mo sana ang kamangmangan ng matandang ito. Nakahinga ng maluwag ang matanda nang makitang huminto si Terence. Gayunpaman, hindi pa niya naririnig ang tungkol sa grupong mersenaryong Sierra na ito. Gaano ba kalakas ang mersenaryong grupong ito para magkaroon ng reserbang miyembro ang isang level 9 array master? Gusto sanang magsalita ng pinuno ng pangkat ng mga tagapagpatupad ng batas ngunit pinigilan niya ang sarili. Ilang beses niya itong pinigilan bago niya ito napigilan. Gusto niya talagang sabihin sa matandang lalaki na nasa yugto ng pagwasak ng dagat na 2 na lang ang natitira sa grupo ng mga mersenaryong Sierra.
Ang isa ay ang opisyal na miyembro, si Yana, at ang isa naman ay ang reservang miyembro, si Adrian. Magiging kakaiba kung narinig ito ng isang matandang tulad mo. Sige, alam kong kulang ka sa kaalaman, pero ano na ang gusto mo ngayon? Gusto mo bang lumaban o hindi? Naiinip na ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay. Mas mabuting tapusin na niya ito sa lalong madaling panahon, kung hindi ay mabubunyag siya sa lalong madaling panahon. Mabuti na lang at wala rito ang tatlong babaeng may itim na tiyan, at naglakas loob si Terence na manatiling kilala. Tatakbo siya para sa kanyang buhay kung natagpuan niya sila. Tapos na ako. Master Lei, pwede ka bang sumama at uminom ng tsaa? May mga bagay akong gustong pag-usapan. Biglang nagbago ang ugali ng matanda at nagsimulang makipag-usap kay Terence nang may malaking ngiti sa mukha. Ano ba ang hindi pwedeng sabihin dito? Busy ako. Naghihinalang tiningnan ni Terence ang matanda, hindi sigurado kung seryoso ba ito. Master Lei, huwag kang mag-alala. Hindi rin magtatagal yan. At pangako ko na hindi ko hahayaang malagay sa panganib si Master Lei. Itinuwid ng matandang lalaki ang kanyang likod nang may seryosong tingin habang tinatapik ang kanyang dibdib. Tama, ako si Elder Boris Zong mula sa Dunford. Ito si Elder Barney Ding. Hindi nakalimutan ni Boris na ipakilala ang matandang babae sa likuran niya nang magpakilala siya. Nakakatuwa ang mga pangalan ng dalawa. Ang isa ay hindi umalis at ang isa naman ay hindi nang iwan. Maaaring sila ay isang matandang magkasintahan. Elder Zong, Elder Ding. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay bilang pagbati. Master Lei, tama si Elder Boris. May pag-uusapan kami sa iyo, at wala kaming masamang intensyon. Napakahalaga lang talaga ng bagay na ito, at hindi magandang pag-usapan dito. Sumabat ang matandang kusinero na si Barney, sinusubukang alisin ang pag-iingat ni Terence. Wala namang nakakaabala dyan. Kung ayaw mong marinig ka ng iba, maglagay ka na lang ng soundproof na restriction. Naghagi si Terence ng ilang watawat ng pormasayon, nakapalibot sa kanilang apat. Isang patong ng hindi nakikitang harang ang tumaas, na humaharang sa ingay mula sa labas. Tunay ngang kahanga-hanga ang array daw ni Master Lei. Umabot na ito sa puntong ginagawang mahiwaga ang isang bulok na bagay. Napanganga si Boris, pagkatapos ay lumingon upang tingnan si Barney. 6,666. Master Lei, dahil sa tingin mo ay mas maginhawang mag-usap dito na lang tayo. Umubo ng mahina si Barney at tumango kay Boris. Ganito kasi. Napakataas ng mga naabot ni Master Lei sa array daw. May isang napaka-confidential na bagay na nais naming hingin ang tulong ni Master Lei. Pero bago natin pag-usapan ang bagay na ito, maaari ba muna nating tanungin ang guro at ang pinagmulan ni Master Lei? Matamang tiningnan ni Boris si Terence, natatakot na baka magalit ito. Pasensya na, pero hindi ko masasabi kung sino ang aking Panginoon. Tungkol naman sa aking pinagmulan, isa akong reservang miyembro ng grupong mersenaryo ng Sierra. Bahagya lamang ngumiti si Terence, walang sinabi. Ito. Natulala si Boris at hindi alam ang sasabihin. Hindi masabi ang isa, at kung masabi mo ang isa pa, para ka na ring walang sinasabi. Hindi ba kayo pwedeng mag-usap ng maayos? Elder Zong, maging frank na lang tayo, kung sakaling pagdudahan ni Master Lei ang ating sinseridad. Naunawaan ni Barney na ayaw itong pag-usapan ni Terence, at walang saysay na magtanong. Mas gugustuhin pa niyang huwag magtanong kapag nakakuha siya ng peking impormasyon. Sige, kung gayon ay magiging diretso na ako. Sana lang ay hindi ipagkalat ni na Master Lei at ng iyong mga maharlikang kaibigan ang mga sasabihin ko. Ito ay tungkol sa kapalaran ng buong sangkatauhan sa sirang bulubundukin, kaya dapat tayong mag-ingat. Patawarin mo ako. Ang seryosong ugali ni Boris ang nagtulak kay Terence na itama ang kanyang ugali. Anong bagay ang makakaapekto sa kapalaran ng lahat ng tao sa buong sirang kabundukan? Ang lugar na ito ay orihinal na ginamit upang palayasin ang mga kriminal, kaya walang swerte. Ngayong lumipas na ang napakaraming taon, ang inabando ng lupain ay sa wakas ay sumailalim sa mga nakamamanghang pagbabago, at ang espiritual na chi ay lalong nagiging masagana. May mangyayari pa bang malaking bagay na mangyayari muli? Naiintindihan ko. Elder Zong,
Pakisabi naman ang nasa isip mo. Nakikinig ako ng todo. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamao at nagseryoso. Wala talagang pakialam si Terence sa swerte ng inabandonang lupain. Ang mahalaga lang sa kanya ay kung paano aalis sa lugar na ito. Marahil ay nakatulong ang sinabi ni Boris para lisanin niya ang nabandonang lupain, kaya't buong pagpapakumbabang tinanggap ito ni Terence. Ganito kasi. May natuklasan kaming nakatagong lugar sa bulubundukin. Tila isa itong buhol sa pormasayo ng buong lupain na pinabayaan. Kung mababasag natin ang buhol na ito, bagamat hindi natin lubusang masisira ang selyo ng lupain na pinabayaan, malamang na magkakaroon ng magagandang pangyayari. Malabo ang mga sinabi ni Boris, pero nagliwanag ang mga mata ni Terence. Tila isa nga itong magandang pagkakataon. Kung totoo ang buhol na ito ng pormasayon, ang pagbasag sa buhol ay tiyak na magiging isang magandang pagkakataon para makatakas. Mas maaasahan ito kaysa sa pagsali sa paligsahan para sa mga slots. Sigurado si Terence na ang grupo ni Cynthia na binubuo ng tatlo ay tiyak na sasali sa kompetisyon, at kailangan niya itong iwasan kung gugustuhin niya. Maaaring kailanganin pa niyang hintayin itong umalis bago siya magpalista. Ang mahalaga ay ayaw makita ni Terence si Cynthia ngayon kung sakaling gusto niya itong patayin muli. Hindi niya ito maaaring hawakan. Elder Zong, maaari mo bang sabihin sa amin ang mga detalye? Maaaring walang ekspresyon si Terence, pero tiyak na matutuwa ang dalawa kung may sasabihin siya. Kung tutuusin, ang tugon ni Terence ay nangangahulugan na maaaring isulong ang mga bagay-bagay. Master Lei, nakahanap na kami ng posibleng node ng array, pero dahil masyadong advanced ang silang array na ito, lahat ng array masters ay hindi alam kung ano ang gagawin dito. Maaari na lang nating isipin na baka makapagbukas tayo ng isa pang daanan para makaalis sa abandonadong lupain sa pamamagitan ng pagsisimula mula roon. Sa simula, iisa lang ang daanan sa pagitan ng lugar na ito at ng labas ng mundo, at may isang taong kumokontrol dito. Para kaming isda sa chopping board. Wala nang pag-asa para makaalis kami sa lugar na ito. Kahit pa ipaglaban namin ito at makakuha ng lugar na maaalisan, hindi namin malalaman kung ano ang magiging resulta. Kung magbubukas tayo ng isa pang daanan, at ito ay isang libreng daanan na hindi kontrolado ni Newman, magkakaroon tayo ng pagkakataong makita ang labas ng mundo. Kaya, Panginoong Lei, kung matutulungan mo kami, ang buong inabandonang lupain ay magpapasalamat sa iyo. Puno ng panatisismo ang mga mata ni Boris. Malinaw kung gaano kabaliw ang umalis sa sampaang lugar na ito. Wala talagang pakialam si Terence kung magpapasalamat siya o hindi sentimo, susubukan niya ito kung may pagkakataon siyang makalabas. Ang problema ay kung bubuksan ang buhol na ito, makakaapekto ba ito sa epekto ng buong pormasayo ng selyo. Ang inabandonang lupain ay ang huling hola ng kadiliman ng mga mahiwagang hayop. Hindi alam ni Terence kung gaano karaming maitim na halimaw ang nasa abandonadong lupain, ngunit ang tanging alam niya ay ang layon na kumakain ng anino at ang mga matang demonyong nakatago sa Diyos, ang dalawang napakagulo. Ang patay na halimaw na may itim na kaliskis at hangin ay hindi rin madaling harapin. Kung bubuksan ang daanan, mawawala ang hola ng mga dark beast. Magkakaroon ba iyon ng malaking epekto sa dagat ng Mystic Class? Senior Ghost, kung talagang sisirain natin ang node na ito, magkakaroon ba ng problema? Nag-aalangan si Terence at nagpas siyang pag-usapan ito. Bakit ang dami mong iniisip? Hindi ko nga makita ang lugar, ano ang masasabi ko? Pagdating natin doon, pwede tayong magsaliksik at tingnan kung makakapagbukas tayo ng maikling daanan. Pagkalabas natin, pwede tayong bumalik sa dating anyo. Kung hindi ito maisasara, mapangot siyang tawa ng demonyo. Hindi namin ito bubuksan, hanggat maaari. Tutal, nasa aming mga kamay ang kontrol. Hey! Senior Ghost, ang sama mo. Ginagamit mo ang impormasyon nila para gawin ang sarili niyang gusto. Hindi naman masama, gawin na natin yan. Walang sinabi si Terence nang kausapin niya ang bagay na iyon, at wala ring napansing mali ang dalawa. Napakaganda niyan. Magandang balita ito. Bilang miyembro ng inabandonang lupain, tiyak na sasali ako. Mga nakatatanda, huwag kayong mag-alala. Sabihin ninyo sa akin kung nasaan ang node. Kapag natapos ko na ang aking mga personal na bagay, pupunta ako roon at tutulong.
Kinabog ni Terence ang kanyang dibdib sa sobrang tuwa, na para bang hindi na siya makapaghintay na umalis. Nagulat ang dalawa sa sinabi niya. Master Lei, ano pa pong mga pribadong bagay ang mayroon kayo? Kailangan niyo ba ng tulong namin? Basta't nasa loob ito ng saklaw ng Serangin City, ang mga Elder Ding at ang mga salita ko ay epektibo pa rin. Ayaw nang maghintay pa ni Boris. Alam niyang pribadong bagay iyon, pero hindi niya maiwasang magtanong. Hindi mo kailangang abalahin ang dalawang matanda. May ilang bagay lang ito tungkol sa ating grupong mersenaryo ng Sierra. Kailangan naming mag-isa ng kasama ko ng ilang araw para ayusin ang ating mga natuklasan kamakailan. Kapag tapos na tayo, maaari na tayong umalis. Gustong harapin ni Terence ang espiritu ng halimaw, pero hindi niya iyon masabi ng malakas. Nawasak ang tunnel na kinukuha ng halimaw na may itim na baluti, ngunit labis itong nag-aalala kay Terence. Kailangan niyang alamin ang sanhi at bunga nito. Tungkol naman sa usapin ng grupong mersenaryo ng Sierra, maaaring iwan ito ni Master Lei sa amin. Ito ay isang bagay na maaaring maluta sa isang salita lamang. Tungkol naman sa closed-door cultivation, sa buong Broken City, walang mas mainam na cultivation room kaysa sa mansyon ng City Lord. Master Lei at mga kaibigang noble, huwag kayong mag-atubiling gamitin ito. Maging ito man ay sa usapin ng kaligtasan o sa mga epekto ng cultivation room, magagarantiya ko ito. Masiglang inimbitahan ni Boris si Terence sa mansyon ng gobernador. 6,667. Sa isang banda, maganda ang silid pagsasanay sa mansyon ng Panginoon ng Lungsod, na nakatulong sa kanilang dalawa na mag-isa sa paglilinang. Sa kabilang banda, hindi komportable si Boris na hayaang mawala si Terence sa kanyang paningin. Kung tungkol naman sa yumaong tagapagtanggol na si Jiang at Farley, matagal na silang nakalimutan ni Boris, at hindi na nila maalala ang kanilang pag-iral. Kung ikukumpara sa pag-alis sa pinabayaang lupain, ano ang dalawang taong walang halaga? Kung may magtatanong sa kanya tungkol kina Guardian Jiang at Farley, tiyak na sasabihin niya, sino iyon? Ayos lang din yan. Salamat, Elder Zong. Bulong ni Terence sa sarili. Wala siyang dahilan para tanggihan ang alok, kaya tumango siya. Sabay nang ngumiti sina Boris at Barney Sentimo, ang kahandaan ni Terence na pumunta sa mansyon ng Panginoon ng Lungsod ay nangangahulugan na taos-puso siyang nakikipagtulungan. Hindi nakakapagtaka na silang dalawa ay sabik na sabik. May pagkakataon pa rin ang mga eksperto sa ilalim ng bundok na umalis sa inabandonang lupain sa pamamagitan ng pakikipaglaban para sa mga lugar na iyon, ngunit matagal nang lumampas sa limitasyon ang kanilang lakas. Kung hindi siya nakakita ng pag-asa sa pagkakataong ito, malamang ay namatay na siya sa katandaan sa inabandonang lupain, at hindi na kailanman aalis. Master Ray, sumama ka na lang sa amin. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa grupo ng mga mersenaryo. Tatawagan ko agad ang namamahala sa Union para pumunta rito at paglingkuran ka agad. Masigasig na pinangunahan ni Boris ang dalawa patungo sa mansyon at inutusan ang pangkat ng tagapagpatupad ng batas na ipaalam sa taong namamahala sa samahan ng mga mersenaryo. Natulala ang lahat ng miyembro ng pangkat ng tagapagpatupad ng batas. Hindi nila alam kung ano ang pinag-usapan ng dalawang matanda kay Adrian para maging magalang sila. Masasabi pa ngang magalang sila. Pero kailangan pa rin nilang sundin ang mga tagubilin ng matanda. Ito ay isang pag-iral na pangalawa lamang sa Panginoon ng Lungsod. Agad silang sumugod sa mersenaryong Union at tinangay ang dalawang gwardya ng tagapagtanggol na si Jiang. Pakiramdam niya na ay nasa panaginip pa rin siya. Hindi niya alam kung totoo o peke ang lahat ng kanyang naranasan. Ang grupong mersenaryo ng Sierra ang pinakamahina sa lahat ng grupong mersenaryo, at ang namamahala sa samahan ng mga mersenaryo ang kailangang personal na mag-asikaso sa kanila. Hindi man lang siya nang ahas na mangarap tungkol dito. Paano naging ganito kalakas ang isang miyembro ng reserve team na nahuli niya sa kalsada? Noon pa man ay itinuturing na niya si Terence na parang nakababatang kapatid niya, at gusto niya itong alagaan na Sentimo. Kahit mas malakas si Terence kaysa sa kanya simula pa lang, mas malakas na ito ngayon kaysa sa inaakala niya. Maraming impormasyon ngayon, at bago pa man maayos niya na ang lahat, nakarating na siya sa mansyon ng Panginoon ng Lungsod. Siyempre, hindi alintana ni Terence ang pagkakaroon ng ate. Napakarami niyang kapatid na babae, at masaya ang magkaroon ng ate.
Hindi alintana ni Shangguan Lanier na tawagin ang sarili niyang Little Senior Sister. Si Master Lei, ang Panginoon ng lungsod at ilan pang mga elder ay umalis dahil sa insidenteng iyon. Hindi natin sila makikita ng ilang panahon. Sama-sama tayong pumunta roon at salubungin sila. Sinabihan ni Boris sina Terence at Yana na maupo at ipinaliwanag na dapat pumunta ang Panginoon ng lungsod para makita si Terence. Naiintindihan ko. Napakahalaga ng bagay na iyan at hindi maaaring mawala. Bahagyang ngumiti si Terence, ipinapakita ang kanyang pag-unawa. Sa katunayan, hindi interesado si Terence na makilala ang Panginoon ng lungsod. Hindi mahalaga kung nakilala niya ito o hindi. Aalis pa rin siya sa lugar na ito. Nagkwentuhan muna silang ilan bago sumugod ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Nagbigay na ng mga tagubilin si Boris, kaya hindi na niya hiniling kaninuman na ipaalam ito sa kanya at ang taong ito ay dumiretso sa sala. Binati ni Pingjiang sina Elder Zong at Elder Ding. Maaari ko bang malaman kung anong mga tagubilin ang inanda ng dalawang matanda para sa akin? Yumuko ang tao kay Boris at Barney bago tumango kina Terence at Yana. Hindi niya alam kung sino ang dalawang ito, pero dahil kapantay lang sila ng dalawang nakatatanda, hindi sila dapat maging ordinaryong tao. Gayunpaman, dahil hindi sila malakas sa edad at kultibasyon, natural lamang na hindi sila tretuhin ni Ping bilang namamahala sa Mercenaryong Union bilang mga taong kapantay ni Boris at Barney. Master Lei, ito ang presidente ng sangay ng Mercenaryong Asosasyon ng Broken City, si Ping. Kung may problema ang inyong grupo ng mersenaryo, huwag kayong mag-atubiling hanapin siya. Tumango si Boris kay Ping at lumingon para ipakilala ito kay Terence ng may ngiti. Nagulat si Ping. Kahit si Boris ay kailangang tawagin ang binata na ito bilang Panginoon, tila ang pagkakakilanlan ng taong ito ay tunay na pambihira. Mataas ang katayuan ng Mercenaryong Union, ngunit siya, si Ping, ay isa lamang pangulo ng sangay. Kailangan niyang mapanatili ang isang magandang relasyon sa mga matataas na opisyal ng Broken City. Para tretuhin siya ng ganito ni Boris, natural lamang na hindi niya ito maaaring pabayaan. Si Master Lei pala. Maaari ko bang malaman kung saang grupo kayo ng mga mersenaryo? Ano ang maitutulong ko sa inyo? Nag-isip sandali si Ping at ngumiti habang ikinuyom ang mga kamay kay Terence. Hindi gaanong magalang ang kanyang saloobin, ngunit ang kanyang tono ay mas magalang kaysa dati. Chairman Jiang, napakabait mo. Maliit na bagay lang yan. Pasensya na talaga sa abala ko sa pagpunta mo rito. Ngumiti si Terence at gumanti ng pagsaludo. Palagi niyang binabalikan ang pabor at sentimo, ito ang prinsipyo ni Terence noon pa man. Walang problema. Isang karangalan para sa akin na makatulong kay Master Lei. Tinuwanan lang ito ni Ping habang magalang na nagsasalita, pero ang totoo ay hinuhulaan niya kung sino si Master Terence. Sa totoo lang, ang inabando ng lupain ay talagang kulang sa mga masters. Napakahalaga ng sino mang master. Mga alchemy masters, mga forging masters, mga talisman array masters, mga array masters. Pawang mga napakabihira ang mga ito. Kaya kahit hindi alam ni Ping kung anong klaseng Master Terence, may sapat pa rin siyang respeto para dito. Siyempre, kung alam niyang si Terence ay isang dalubhasa sa lahat ng aspeto, malamang luluhod siya at didilaan agad ang mga bote ni Terence. Kulang din ng mga masters ang Mercenaryong Union, at kung makukuha nila si Terence sa kanilang panig, si Ping ang magiging pinakamalaking contributor, at ang kanyang karera ay tiyak na anggat ng husto. Sister Yana, dapat mong kausapin si Chairman Jiang tungkol sa grupong mersenaryo. Hindi masyadong sigurado si Terence sa daloy ng negosyo ng mersenaryong grupo, kaya lumingon siya at itinulak ang natulalang si Yana papunta sa entablado. Sige. Medyo mabagal ang reaksyon ni Yana. Kahit ngayon, pakiramdam niya ay nasa panaginip pa rin siya. Napaka hindi makatotohanan. Gayunpaman, ang Pangulo ng Mercenaryong Asosasyon, si Ping, ay totoong tao. Nakita na siya ni Yana mula sa malayo dati, ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya ito ng personal ngayon. Bahagyang umiling si Yana, isinantabi ang lahat ng nakakagambalang iniisip at itinalaga si Terence bilang miyembro ng mercenaryong grupo bago ibigay ang misyon ng Ring Blade. Hindi lang si Ping, pati sina Boris at Barney ay natulala.
Ano ba to? Lumalabas na ang grupong mersenaryo ng Sierra ay isa lamang maliit na grupong mersenaryo na hindi na maaaring mas maliit pa. Kailangan nilang irehistro ang kanilang mga miyembro at ibigay ang mga gamit para sa misyon. Bukod pa rito, ito ay isang misyon na napakababa ang ranggo. Ang pagpapaubaya kay Ping, ang pangulo ng sangay, na humawak ng ganoong kaliit na bagay ay parang paggawa ng isang malaking bunten ng basura. Kung hindi dahil sa mga tagubilin ni Boris at Barney, malamang ay naging galit na agad si Ping. Ahem, Chairman Jiang, medyo mababa ang kakayahan ng grupong mersenaryo ng Sierra. Dahil nandito si Master Lei, kahit iisa lang ang tao, isa pa rin itong matataas na mersenaryong grupo. Medyo nahiya rin si Boris, pero nang maisip niya ang husay ni Terence sa mga pormasayon, umubo siya at nagpaliwanag. 6,668. Siyempre, ang paliwanag na ito ay isa ring paalala para kay Ping na huwag maliitin ang grupong mersenaryo ng Sierra. Mas makabubuti kung agad niyang mapataas ang kakayahan ng grupong mersenaryo ng Sierra upang mas marami pa silang masagot na misyon. Patawarin mo ako sa pagiging mapangahas, pero hindi ko alam kung ano ang magaling kay Master Ray. Alam ni Ping ang ginagawa ni Terence sa sentimo, ang lahat ay nakasalalay sa kung sino si Master Terence. Kung isa lamang siyang dalubhasang panday, wala siyang gaanong silbi sa grupo ng mga mersenaryo. Ang isang tunay na mataas na antas ng misyon ay hindi mangangailangan ng paggawa ng sandata ng grupo ng mga mersenaryo. Chairman Jiang, maaari mo nang ipasa ang misyong level 9 na ibinigay kanina sa Sky Marshal Mercenary Group. Biglang nagsalita si Barney, dahilan para bahagyang magulat si Ping. Yung misyon sa Rango Siyam na inilabas kanina. Elder Ding, ang ibig mo bang sabihin? Si Master Lei ay. Nag-isip sandali si Ping at naalala ang sinabi ni Barney. Kaya naman mas lalo siyang nagulat. Ang misyong level 9 ay ang maghanap ng mga level 8 at level 9 array masters para maisagawa ang isang napaka-confidential na misyon. Ito ay isang bukas na misyon, at maaaring paulit-ulit itong sakupin ng iba't ibang grupo ng mga mersenaryo, ngunit sa katotohanan, walang sino man ang tumanggap nito. Walang mga level 9 array masters sa inabandonang lupain, at bihira rin ang mga level 8 array masters. Ang defender array ng sirang lungsod ay nasa tuktok lamang ng level 8, na nagpapakita kung gaano kabihira ang mga array masters. Tama iyan. Ayos lang basta alam mo. Pumayag si Master Ray, kaya pakirehistro na rin ang misyong ito para sa mga mersenaryong Sierra. Kumaway si Barney, hindi pinayagang magpatuloy si Ping. Naiintindihan ko, tatapusin ko na. Tumanggaw si Ping at humarap kay Terence ng may paggalang. Isang dalubhasa sa pormasayon. Gamit ang isang array master, kahit ang pinakamaliit na grupo ng mga mersenaryo ay kayang baligtarin ang sitwasyon. Walang pakialam si Terence sa sentimo, masaya siyang tulungan ang mga mersenaryong Sierra. Kung hindi mamamatay si Sander, makakasagot siya sa kanila sa hinaharap. Pagkaraan ng maikling panahon, natapos ni Ping at Tiana ang kanilang mga gawain para sa grupong mersenaryo at umalis. Hindi siya hiniling ni Boris at Barney na manatili. Pareho silang tumayo para paalisin siya, na siyang dahilan ng pagmumura niya. Master Lei, kakain muna tayo, o gusto mo bang mag-isa ngayon? Magalang na tanong ni Boris. Hindi kami kakain ng kahit ano. Agad kaming mag-iisa. Nagmamadali rin si Terence na makakuha ng impormasyon tungkol sa plano ng Wind Beast bilang Dark Demon Beast sa sentimo, wala siyang oras para busyugin ang kanyang gana. Sige, dadalhin ko kayong dalawa sa cultivation room ngayon. Ito mismo ang gusto ni Boris sa sentimo, nanguna siya ng nakangiti, dinala sina Terence at Tiana sa training room. Tila mabagal ang kanilang bilis ngunit mabilis talaga. Matapos umikot ng paikot, agad silang nakarating sa lugar kung nasaan ang silid ng paglilinang. Master Lei, ito ang pinakamaganda silid pagsasanay sa mansyon ng ating Panginoon sa lungsod. Huwag kayong mag-atubiling gamitin ito. Huminto si Boris sa harap ng dalawang pinto ng Jade, nakaturo sa kaliwa at kanan, at masiglang ipinakilala ang mga ito. Bukod sa dalawang silid na ito, ang may gininto ang pintuan ay isang silid ng paglilinang na medyo mababa ang kalidad, ang may pilak na pinto ay mas mababa pa, at ang may tansong pinto ang pinakamasama.
Kung sa tingin ni Master Lei ay hindi angkop ang dalawang silid na ito, maaari kang pumili kung gusto mo. Ipinaliwanag din ni Barney na ang silid cultivation sa pintuan ng Jade ay sapat na para magamit ng mga tagapagsaka sa kaharian ng Sirif. Sa lakas ni Yana, sapat na ang pintong pilak. Ang isang mahusay na silid cultivation na may mataas na konsentrasyon ng espiritual na enerhiya ay hindi palaging isang magandang bagay para kay Yana na nasa bagong yugto ng kaluluwa. Malinaw ding ipinapahayag ni Barney ang kanyang mabuting kalooban. Kung makikinig ba sa kanya si Terence o hindi, responsibilidad niya iyon. Salamat po, mga nakatatanda. Gagamitin po namin ang dalawang silid na ito kung gayon. Bahagyang ngumiti si Terence. Medyo naiintindihan niya ang ibig sabihin ng Barney, pero hindi iyon nagpabago sa isip niya. Kailangang marating ni Yana ang tugatog ng Great Circle ng Nascent Soul Stage sa maikling panahon, at pagkatapos ay makarating sa Profound Stage. Masangkop ang isang mahusay na cultivation room. Nang marating niya ang yugto ng Profound, maaari siyang pumili ng medyo mas masamang silid ng paglilinang. Sige, hindi na namin guguluhin ang cultivation mo. Ngumiti at tumango si Boris, saka nagtanong, Master Lei, gaano katagal ang kakailanganin mo para sa iyong closed-door training? Hindi magtatagal, mga ilang araw lang. Elder Zong, huwag kang mag-alala, hindi ko ipagpapaliban ang mahahalagang bagay mo. Mahinang sabi ni Terence habang binibigyan niya si Boris ng pampakalma. Karaniwang hangarin ng lahat ng mga Panginoon sa inabandunang lupain na buksan ang landas, at naunawaan ni Terence ang pagmamadali ni Boris. Kung sinabi niyang gusto niyang mag-isa ng ilang taon, malamang na magkaaway sila nina Boris at Barney. Hahaha, Master Ray, marunong ka talagang magbiro. Siyempre, hindi kami nag-aalala. Hinihiling lang namin na ihanda ang aming mga sarili. Hindi ka namin minamadali. Tumawa si Boris at napakamot sa likod ng kanyang ulo, sa wakas ay nawala na ang mabigat na bato sa kanyang puso. Ilang araw lang naman iyon. Gaano man sila kabalisa, kaya pa rin nilang maghintay. Bukod pa rito, kung mag-iisa siya ng ilang araw, malamang na magagamit ni Yana ang napakahusay na silid ng paglilinang nang walang anumang problema sa pagiging masyadong mahina. Master Lei, maaari na po kayong pumasok. Aalis muna kami ni Elder Zong. Itinaas ni Barney ang kanyang mga kamay kina Terence at Yana na may ngiti bago hinayla si Boris palayo. Pagkatapos umalis ng dalawa, humarap si Terence kay Yana. Kapatid na Yana, maglinang ng mabuti at pagbutihin ang iyong lakas sa lalong madaling panahon. Mas makabubuti kung papasok sa mahiwagang yugto ng pag-akyat bago ang susunod na misyon. Adrian, para makapunta sa mahiwagang yugto ng pag-akyat, kailangan mong paandarin ang Lightning Tribulation. At ang lokasyon ng Lightning Tribulation. Hindi ako ang may karapatang mag-isip. Ayokong hanapin mo sina Boris at ang iba pa para humingi ng tulong dahil sa akin. Natahimik sandali si Yana bago siya mahinang nagsalita. Sa kanyang pananaw, naging kapaki-pakinabang si Terence kina Boris at sa iba pa ngayon, kaya naman magalang siyang tinatrato. Ngunit sa katotohanan, mayroon silang alitan. Tutal, namatay sina Farley at ang tagapagtanggol na si Jiang, at hindi naman sa wala silang natamong kamatayan. Habang tumatagal ang hinihiling ni Terence sa kanila, mas malaki ang babayaran nila sa hinaharap, kaya likas na nilabanan ni Yana ang paghingi ng tulong kay Terence kay Boris. Hehe. Sister Yana, masyado kang nag-iisip. Hindi mo kailangan ng tulong nila para makaakyat sa yugto ng Profound. May sarili akong mga pamamaraan. Maaari kang maglinang ng mapayapa. Bahagyang ngumiti si Terence at hindi na nagpaliwanag pa. Itinulak niya si Yana papasok sa isang silid praktisa na may pintong jade. May sasabihin sana si Yana, pero hindi siya binigyan ni Terence ng pagkakataon. Mabilis niyang ikinumpas ang kamay at isinara ang pinto, saka naglakad papasok sa training room sa tapat. Tunay ngang siksik ang espiritual na chi dito. Masiksik pa ito kaysa sa patio sa tuktok ng agila ng Feiyang College. Isa nga ito sa pinakamalaking lungsod sa siyanghanay ng bundok. Papuri ni Terence habang inililibot niya ang paningin sa buong silid. Kung ikukumpara sa silid ng paglinang ng espiritual na pandama sa kolehiyo ng Feiyang, ang silid ng paglinang na ito ay mas malaki. May tatlong magkakahiwalay na silid sa gilid.
Tiningnan ni Terence sa sentimo, ang tatlong silid ay may kanya-kanyang gamit. Ang isa ay para sa paggawa ng mga elixir, ang isa ay para sa pagpapanday, at ang isa ay para sa paggawa ng mga anteng-anteng. Tanging ang pangunahing bulwagan sa labas ang para sa tunay na pagsasanay. 6,669. May iba't ibang silid, ngunit hindi gaanong nakikita ni Terence ang mga taong gumagamit nito. Hindi gaanong maraming mga master sa Broken City, at mas kakaunti pa ang pinapayagang magsanay dito. Bukod sa medyo masiksik ang spiritual chi, parang wala nang espesyal dito. Nagkibit-balikat si Terence at naglakad papunta sa gitna ng silid, umupo nang nakakross ang mga paa. Hindi naman talaga mahalaga kay Terence ang densidad ng chi, dahil ang chi sa Jade Space ay mas puro at mas siksik pa kaysa rito. Terence, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Alam mo na ang kahihinatnan. Sa espasyo ng Jade, ang malamulto ay nakatingin sa espiritu ni Terence ng may seryosong mukha. Senior Ghost, hindi mo ba inaabangan ang sagot? Wala na tayong oras, at wala na tayong ibang pagpipilian. Sabi ni Terence nang may bahagyang ngiti. Tama ka, pero bago tayo magsimula, sa tingin ko dapat mong pahinin ang Yuan Shen ng halimaw. Hindi mapilit ang malademonyo, pero para pa rin iyon sa kaligtasan ni Terence. Hindi na kailangan. Nasugatan na ang primordial spirit ng Black Armored Wind Beast. Kung hihina pa ito, maaaring maapektuhan nito ang memorya nito. Kung hindi natin mahanap ang kailangan natin, wala tayong mapapala. Umiling si Terence at hinaila palabas ang espiritu ng halimaw. Nang lumabas ang essence spirit ng halimaw, nagpumiglas ito ng buong lakas, ngunit hindi ito binigyan ni Terence ng pagkakataon. Ginamit niya ang kanyang essence spirit devour skill. Ang kasanayang ito ay napakalakas, at ginamit ito upang mapabilis ang pagsasanay sa espiritu. Gayunpaman, ang mga epekto ay masyadong nakakatakot. Isa pa, ang paglamon ng espiritu ay hindi akma sa personalidad ni Terence. Hindi niya ito gagamitin maliban kung ito ay isang bagay na talagang mahalaga. Tungkol naman sa soul-searching skill, hindi naman sa ayaw itong gamitin ni Terence, kundi natatakot siyang baka mag-self-destruction ang halimaw kung hindi nito kayang tiisin. Mas makabubuting direktang lumunin ang sinaunang espiritu. Tutal, wala nang pisikal na katawan ang halimaw na nakasuot ng itim na baluti. Sa madaling salita, ito ay lubos na pinanghihinaan ng loob at maaaring magpakamatay bago mamatay. Adrian, pagsisisihan mo ito. Pagsisisihan mo ang paglamon mo sa aking sinaunang espiritu. Pasabugin kita. Ang huling kamalayan ng halimaw na nakasuot ng itim na baluti ay ang makita ang sarili nitong sinaunang espiritu na nilalamon. Gusto talaga nitong sirain ang sarili, ngunit wala itong oras para gumawa ng anuman kundi ang magpakawala ng dalawang ungol na ayaw niyang marinig. Bahagyang nanginig ang Yuan Shen ni Terence. Ang Yuan Shen ng itim na kaliskis na hanging halimaw ay medyo malakas din. Hindi ito kasing lakas ng maladyos na nakatagong mga mata ng demonyo, ngunit isa pa rin itong makapangyarihang nilalang. Isa pa, kumpara sa espiritu ni Terence, ang espiritu ng itim na kaliskis na halimaw sa himpapawid ay medyo mas malakas, kaya lubhang mapanganib itong kainin. Kung hindi dahil sa katotohanang hamina ang espiritu nito, at may isang bagay na nagmamasid, hindi maglalakas loob si Terence na sumugal. Paano? Kung napakahirap, sumuko ka na. Kung hindi mo kaya, ako na ang gagawa. Kinakabahan ng kakilakilabot na bagay at patuloy na bumubulong. Siyempre, hindi gagawin iyon ni Terence sa sentimo, ayos lang sana kung nasa tugatog ito, pero ngayon. Hindi man lang kayang protektahan ng sirang primordial spirit ng sumpa na iyon ang sarili, pero gusto pa rin itong lumunin ang iba. Gayunpaman, hindi niya kayang bigyang pansin ang bagay na ito ngayon. Ang Yuan Shen ng itim na kaliskis na hanging halimaw ay masyadong malakas, at halos hindi niya ito magawang lumunin. Lumipas ang oras nang hindi napapansin ni Terence, at hindi hamuupa ang diwa ni Terence sa sentimo, bahagyang nanginginig pa rin ito, at maging ang kalooban ng multo ay pabago-bago sentimo, hindi siya nang ahas na mag-relax. Pakiramdam ni Terence ay parang isang higanteng gilingang bato ang kanyang espiritu, hirap na hirap umiikot, unti-unting giniling ang halimaw bago ito dahan-daang nilamon.
Sa prosesong ito, lahat ng uri ng mga piraso ng alaala ay pumasok sa dagat ng kamalayan ni Terence, na naging dahilan upang ang mga alaala ng kanyang orihinal na katawan ay mawala ng malay. Tutal, ang halimaw na nakasuot ng itim na baluti ay matagal nang umiiral, at ang alaala nito ay higit pa sa inaasahan ni Terence. Sus Mariosep, malamang nagkamali lang ng kalkulasyon ang batang Lin na yon. Napakaraming alaala ang halimaw na nakasuot ng itim na baluti. Kung hindi niya ito mahawakan ng maayos, maaaring magkaroon ito ng malaking epekto sa kanyang espiritual na dagat. Mabilis na napagtanto ng bagay na may mali kay Terence, ngunit hindi na ito marinig ni Terence. Kailangan kong gumawa ng mga hakbang. Hindi ko maaaring hayaang magpatuloy ito. Pinatigas ng malademonyo ang puso nito at maingat na inilipat ang kapangyarihang espiritu nito sa asensya ng espiritu ni Terence. Medyo mapanganib din ito. Bagamat perpektong nagsanib ang espiritual na kamalayan ng dalawa noon, espiritual na kamalayan lamang pala ang mga ito. Ang sinaunang espiritu ay naiiba sa banal na pandama. Ang kailangan na lang gawin ng Molditang ito ngayon ay ipadala ang kanyang spirit sense sa espiritu ni Terence para tulungan siyang tunawin ang halimaw. Kung hindi siya mag-iingat, madali lang masira ang espiritu ni Terence, at baka mamatay din siya. Mabagal, mas mabagal. Hindi tayo pwedeng magkamali. Labis din ang kaba ng malademonyo. Ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ang nito, kaya hindi pa rin alam ang magiging resulta. Linbrat, isinugol ko ang buhay ko para tulungan ka. Huwag mong lunukin ang primordial spirit ko. Hindi kumpiyansa ang bagay nang malapit nang marating ni Terence ang diwa nito. Ginagamit ni Terence ang kanyang essence spirit Devar, at habang ang kanyang spirit sense ay maaaring makasakit sa essence spirit ni Terence, kaya rin naman ni Terence na lumunin ang kanyang essence spirit nang hindi niya namamalayan. Malaking problema iyon na sentimo, malamang na sabog ang essence spirit ni Terence, at tuluyang masisira ang sumpaan niyang nilalang. Lalabas na ang lahat sa kapahamakan niya, dahil kung wala siyang gagawin, baka mapuno ng mga alaala ng halimaw ang buong kamalayan ni Terence. Sa oras na iyon, ang mga alaala ni Terence ay magiging ganap na alaala ng itim na kaliskis na halimaw sa himpapawid, at mahirap sabihin kung nilamon niya ang halimaw o kung sinapian nito si Terence. Senior Ghost. Napakapabaya mo talaga. Naramdaman ng essence spirit ni Terence ang pamilyar na espiritual na pakiramdam na papalapit, at naging mas malinaw ang kanyang kamalayan. Perpekto ang pagtutulungan ng dalawa, at hindi na kinailangang magtanong ni Terence para malaman kung ano ang ginagawa ng bagay na iyon. Napangiti na lamang siya ng mapait, hindi makatanggi. Napakahirap itong lunukin para kay Terence, lampas pa sa kanyang limitasyon. Ang alam mo lang gawin ay manggulo. Hiniling ko sa iyo na pahinay ng kaunti ang sinaunang espiritu nito, pero hindi ka nakinig. Nalugi ka, di ba? Bamulong sandali ang parang multo bago punta sa pangunahing paksa. Sabihin mo nga sa akin, paano kita matutulungan? Senior Ghost, napakaraming alaala na ang nasipsip ng dagat ng aking kamalayan tungkol sa halimaw na nakasuot ng itim na baluti sa himpapawid, at kailangan kong linisin ang ilan sa mga ito. Ibibigay ko sa iyo ang mahahalagang piraso ng alaala. Kapag nabawasan na ang pressure, lilinisin ko na rin ang mga piraso. Ayaw mag-aksaya ng oras ni Terence. Kung gayon, gawin na natin. Bilasan mo. Humugat ng buntong hininga ang kakilakilabot na bagay at muling nagsimulang humagalpak ng tawa. Hanggat may paraan, walang panganib. Hindi na nag-aksaya ng oras si Terence at inayos ang mga piraso ng alaala sa kanyang dagat ng kamalayan. Hanggat tila kapaki-pakinabang ang mga ito, ipapadala niya ang lahat ng ito sa espiritu ng multo. 6,670. Kung tungkol naman sa mga walang kwentang alaala, itinapon lang ito ni Terence sa gilid at sinunog gamit ang kanyang espiritual na pandama. Dahil doon, nabawasan ang bigat sa karagatan ng kamalayan ni Terence, at bumilis ang pagsipsip nito. Pagkatapos ng hindi malamang haba ng panahon, ang espiritu ng halimaw ay tuluyang nilamon ni Terence, at lahat ng mga piraso ng memorya ay muling inayos. Ang mga kapaki-pakinabang ay kasama ng sampay na bagay, habang ang mga walang silbi ay tuluyang nilipol ng espiritong apoy. Tapos na. Senior Ghost, kumusta na ang lahat sa panig mo? Nakahinga ng maluwag si Terence at agad na nagtanong tungkol sa multo.
Ang mga piraso ng memorya na ipinadala ay umabot sa mahigit 20% ng buong memorya ng Black Armored Aerial Wind Beast, kaya hindi ito dapat maging malaking pasanin para sa multo. Kalokohan, sa tingin mo ba katulad mo ako? Sa tingin mo ba ay makakaabala sa akin ang ganoong kaliit na bagay? Buong pagmamalaking nagpasikat ang malamulto. Gayunpaman, ito rin ay dahil ang pangunahing katawan na nakakumpleto sa paglasap ay si Terence. Nawala ng malay ang mga piraso ng alaala ng nakaraan, kaya ang multo ay labis na nakarelax at masaya. Mabuti naman. Si Senior Ghost ay talagang Senior Ghost. Naging maayos ba ang pagbuo muli ng mga piraso ng alaala? Tumawa si Terence at hindi siya ibinunyag, pinuri pa nga niya ito. Napakaayos naman. Isa pa, nilamon mo na ang kaluluwa ng itim na kaliskis na halimaw na may hangin. Nasipsip mo na ba ang mga sustansya mula sa kaluluwa nito? Alam ng molditang yun na hindi sasabihin sa kanya ni Terence, pero sadyang matigas ang ulo niya para ibahin ang usapan. Mas malakas ang espiritu ng halimaw kaysa sa espiritu ni Terence, at kapag tuluyan na itong natunaw, maaaring tumaas ang antas ng espiritu ni Terence ng 2 o 3 antas. Gayunpaman, ang paggamit ng paraang ito upang mapataas ang kanyang espiritu ay itinuturing na isang baluktot na 12 sentimo, mas malaki ang naidulot nitong pinsala kaysa kabutihan kay Terence mismo. Ang bilis ng pag-angat ng antas ay hindi kailanman magiging kasing taibay ng pagsasanay ng mag-isa. Hindi, nasiliuhan ko na ang bahaging ito ng aking primordial spirit power. Dahan-dahan ko itong gagamitin kapag kailangan ko ito sa hinaharap. Siyempre, alam ni Terence ang mga disbentaha, kaya hindi niya ito agad-agad na tinanggap. Napakahusay. Madaling magkaroon ng problema kung sobra ang pagsipsip mo ng ganitong uri ng primordial spirit tonic na hindi sapat ang dalisay. Sa hinaharap, unti-unti mong maaalis ang mga dumi at maa-absorb ang mga ito. Masayang sabi ng nakapangangilabot na bagay. Hindi ko ito hihigupin ng mag-isa. Dadalisayin ko ang primordial spirit energy na ito at ay dadagdag sa tableta. Gusto kong subukan at tingnan kung ang ganitong uri ng pagpino ng tableta ay makakapagpabuti sa kalidad at bisa ng tableta, lalo na ang Spirit Sense Peel. Hindi kailanman naisip ni Terence na gamitin ang shortcut na ito para mag-level up, pero sa sobrang dami ng spirit energy, sayang lang kung hindi ito gagamitin. Kaya naman naisip ni Terence na gumawa ng mga elixir. Marahil ay maaaring palitan ng pamamaraang ito ang mga epekto ng damo at mga prutas na may kinalaman sa espiritu, kung gayon, ang pagpino ng mga tabletop sa paglilinang gamit ang espiritu ay hindi na magiging problema. Siyempre, walang pagmamadali rito o sentimo, susuriin niya ito kapag may pagkakataon siya. Tutal, 79% na kay Jenny ang tahimik na pagkumpleto ng pananaliksik, at wala namang kakayahang gawin ito ni Terence ng mag-isa. Magandang ideya yan. Pinuri ng molditang yun si Terence minsan, pero simula na muna natin ang usapin. Balikan natin ang mga alaala ng halimaw na may itim na baluti. Mayroon bang anumang impormasyon tungkol sa space portal at sa mga nakatagong banal na mata ng demonyo? Ito ang pinaka-inaalala ni Terence sa sentimo, magsasayang lang siya ng oras kung wala siyang mapapala rito. Meron naman. Tingnan muna natin. Sabi ng malademonyo habang ikinokonekta nito ang espiritual na pandama kay Terence. Pamilyar na silang dalawa rito, at madali nilang naaalala ang halimaw na nakasuot ng itim na baluti. Tulad ng inaasahan, ginamit ng itim na kaliskis na halimaw ng hangin ang likas nitong kakayahan upang lumikha ng isang spatial tunnel, at ang spatial tunnel ay konektado sa teritoryo ng Darkness Demon Beast. Gusto nitong gamitin ang paraang ito upang dalhin ang Darkness Demon Beast. Bamantong hininga si Terence. Mukhang tama ang hula niya. Hindi ko inakalang mawawala ang angkan ng mga demonyong darkness dahil lahat sila ay pumasok sa isang malayang espasyo, at pagkatapos ay hindi makalabas. Maliit na bahagi lamang ng mga demonyong darkness ang hindi nakapasok, at gusto nilang iligtas ang buong angkan. Hindi napigilan ng malamulto ang mapabuntong hininga. Kaya ito ang dahilan kung bakit halos maituring na alamat ang angkan ng mga demonyong hayop sa kadiliman. Malas din ang maliit na grupong ito ng mga dark magical beast. Nabihag at ikinulong silang lahat sa dating lugar.
Pagkalipas ng ilang panahon, isang mahina ang palalayain bilang pagsubok sa mga batang eksperto. Kung ganoon, maaari kayang ang taong nagtayo ng lahat ng makapangyarihang pormasyong ito ay isang eksperto mula sa walang kapantay na akademya. Hindi naman walang dahilan ang hula ni Terence. Tutal, tanging ang mga estudyante ng walang kapantay na paaralan lamang ang may pagkakataong magsagawa ng misyong patayin ang Dark Demon Beast. Kahit nagaling sila sa walang kapantay na paaralan, natatakot akong mga master sila noong unang panahon. Maaaring wala na sila ngayon, pero ang lugar na ito lang ang iniwan nila. Hindi masyadong inisip ng multo. Gaano nakatagal na wala ang kadiliman ng mga mahiwagang hayop. Kahit siya ay hindi matindaan. Bukod dito, malamang na maging ang inabandunang lupain ay itinayo ng taong iyon, na malamang ay mas mahaba pa. Totoo iyan. Huwag muna nating pakialaman ang mas mataas na nilalang na ito at ipagpatuloy natin ang pag-aaral ng Darkness Demon Beast. Ibinalik ni Terence ang kanyang atensyon sa madilim na demonyong Halimava Sentimo, ito ang pinakamalaking banta ngayon. Walang gaanong impormasyon tungkol sa Darkness Demon Beast. Matapos makatakas ang Black Armored Wind Beast na ito mula sa holo nito, pinili nitong magtago sa Windcrack Cave bilang lungga nito. Kalaunan, natagpuan ito ng mga nakatagong demonyong mata, at pagkatapos ng ilang talakayan, napagpasyahan nilang simulan ang paggawa ng Space Channel. Paliwanag ng bagay habang binubuklat nito ang libro. May iba pang maitim na nilalang sa pinakasentro ng kuweba ng Windcrack, pero ang halimaw na nakasuot ng itim na baluti sa himpapawid ay alam lamang ang tungkol dito at hindi man lang sila pinuntahan para batiin. Ganito ba ang katangian ng mga otako sa kuweba ng Windcrack? Nangaasar na sabi ni Terence nang may kaunting awa, pero medyo natatakot pa rin siya. Ang mga Dark Demon Beast sa core area ay talagang mas malakas kaysa sa mga Wind Beast, at mabuti na lang at hindi sila lumabas. Kung hindi, hindi makakatakas si Terence ng walang pinsala. Mauunawaan din kung bakit hindi siya sinalubong ng itim na nakabaluti na halimaw sa himpapawid. Tutal, ang kabilang panig ay isang makapangyarihang nilalang, at natural lamang nahahanapin siya nito kung gugustuhin niya. Hindi magiging magalang ang magpadalos-dalos. Kailangan nating pumunta muli sa kuweba ng Windcrack sa hinaharap. Kung may isa pang Dark Demon Beast tulad ng Black-Scaled Wind Beast sa core area, mapapahamak tayo. Umiling ang demonyong nilalang. Sa katunayan, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa demonyong nilalang. Gaano man kalakas ang Dark Demonic Beast, magdudulot lamang ito ng kaguluhan sa Mystic Classy area pagkatapos lumabas. Hindi nito maaapektuhan ang Timog Kontinente. Tutal, kinailangan makapasok sa lugar ng Yellow Sea mula sa lugar ng Zuan Sea, at hindi madaling makapasok sa Timog Kontinente. Ayaw talaga ng sumpang nilalang na iyon sa mga Dark Magical Beast, at kinamumuhian niya ang mga ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pero iba si Terence. Wala siyang lakas ng loob na mag-alala tungkol sa buong mundo, pero ang paglitaw ng madilim na demonyong halimaw ay tiyak na magbabante sa mga taong pinapahalagahan niya. Ang isla na may Sky Class ay sentro na ng Bojo Sentimo, ang mga Spirit Beast, ang mga Sea Beast, at lahat ng iba pang mga manggugulo. Sa pagdaragdag ng Darkness Demon Beast Clan, talagang magugulo ang mundo. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.